Tama po yung tayo po umangat na sa upper middle income country status nitong June 2026. Unang-una, dapat siguro tanggapin natin tong news na to as an upbeat but cautious news. Malaking bagay din po itong na-achieve po natin, tutuusin, it's really a milestone dahil hindi po to nangyari sa isang araw o isang taon. Ito po culmination of about 4 decades of trying to improve yung ating economic standing. So this year naabot po natin yung UMIC status. Ang ating GNI per capita ay umabot po sa 4,850. Kumbaga, na-exceed po natin yung threshold ng 4,636. So, na-exceed po natin siya by $216 US. Para for context lang po kasi, last year, muntik na tayong umabot. This could have been earlier, pero kinapos lang pa tayo ng about siguro 20 or 30 US dollars last year. So babalikan ko lang yung ano pong kinalaman nito sa pangkabuhayan or pangkalahatan. Una sa lahat, ito po ay isang milestone para sa atin. This more or less certifies na we are able to achieve national progress. So parang pinapakita lang po na over time, tumataas po yung GNI per capita natin, meaning income produced here at saka abroad. Yun po ay sukatan ng national average. Kumbaga, kabuuan po siya. So, wala pong sinasabi patungkol po sa ano po ang kondisyon sa household level or sa baba. So hindi po natin siya masasabi na dahil po umangat po yung ating GNI per capita, masasabi po natin na meron pong pagbabago sa poverty or sa equity dimensions patungkol sa mga households. So ang advantage lang po na nitong abot or pagkamit natin ng UMIC status is that it parang improves yung ating standing in the international arena, improves our credibility, it improves our prospect of improving yung ating credit rating.